Oo. So, ngayon, mga kababayan, ito yung sunod. No? Ito yung sunod, mga kababayan, na kung saan ay dito tayo kay Vico Soto. Ayan, naklaro po yun na mga kababayan, walang nangyayaring hinuling big fish. Dito tayo kay Vico Soto mga kababayan na kung saan ay rumisbak agad si Vico Soto mga kababayan, Diyos ko. Ano ang sabi? Mga kababayan, ipinasara na po ni Vico Soto itong negosyo ni Mike Defensor. No, pinasara na. Nako, alam nyo pa naman nagalit si Vico Soto sa mga ganyan, ilalong-lalo DDS pa. Nako, Diyos ko. Mga DDS pa yung nagnegosyo sa syudad niya. Sa syudad niya, tapos illegal. Ala, patay ka niya. Ito, pakinggan natin. Billionaire News Channel, mga kababayan. Sarado na ang hotel na iniuugnay sa mga defensor na sinalakay kamakailan ng NBI. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Sarado na. Tuluyan ng pinatitigil ng Pasig City LGU ang operasyon ng Blue Hotel na kamakailang sinalakay ng NBI dahil sa umano'y sex trafficking operations. Kasama rin nabanggit sa closure order ang Zerian Development Corporation na siyang may hawak sa hotel at pinamumunuan ng asawa ni former Congressman Mike Defensor. Ayun, maraming salamat Ma'am Sia or Sir po ba sa iyong palipad. Thank you so much. So ayun na nga mga kababayan, no, ipinasara na ni Vico Soto. Nako po, Diyos ko, alam nyo pa naman si Vico galit sa mga DDS yan. Kasi nga, binanatan siya ng mga DDS noon. Nakita ninyo mga kababayan, ano daw? Coming home without funds. So, naniwala ba kayo mga kababayan na totoo yung sinabi ni Buing na merong malaking isda pinakawalan ng NBI habang nire-raid? Ang sabi nga ng NBI, Taiwanese national daw yon. So, dahil dyan, nung nalaman ni Vico Soto mga kababayan, ay ipinatanggal na niya, Na si pinasara Julie na. Rose. Effective immediately ang utos habang hinihintayan pa siya ng Pasig City Prosecutor's Office sa anti-trafficking at anti-illegal drug charges na isinampa ng NBI laban sa mga nahuli sa raid at sa mga opisyal ng Zerian at Chicago KTV Bar. Naku! Bilang tugon sa development na ito, muli namang iginiit ng NBI na hindi pamumulitika ang ginawa nilang raid, kundi bunga ng mga seryosong aligasyon ng human trafficking at prostitution na Sir meron Manuel pananagutan sa Garcia. batas. Hindi pa naman daw tapos ang kaso at ang mga nasasangkot na personalidad ay protektado ng batas at natitiyak na dadaan sa wastong legal na proseso. Dagdag ng NBI, ayon sa mga umiiral na batas, hindi lang mga individual na may papel sa day-to-day operation ng mga establishmentong nadiskubring pugad ng human trafficking ang maaaring managot sa krimen, Nako. kundi pati na rin umano ang owners, incorporators at may mga legal at beneficial control sa mga ito. Hinimok pa nito ang mga negosyante na sumunod sa batas at maging maingat sa pag-aasikaso sa kanilang mga negosyo. Isa rin ang anak ni Defensor sa mga sinampahan ng kaso kaugnay sa raid dahil sa papel na ginagampanan nito sa Zerian. 16 ang naaresto habang 54 naman ang nasagip na kababaihang biktima umano ng sex trafficking. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Ayan na, pinasara na ni Vico agad mga kababayan, Diyos ko. Alam mo, sa totoo lang, mapapamura na naman si Vico niyan, sabi ni Vico. Kaya pala, galit na galit sa akin itong mga DDS nung eleksyon at ayaw nilang manalo ako at gusto nilang manalo si Diskaya kasi putang ina, lahat pala ng lahat pala ng kabulastugan, lahat pala ng illegal, konektado nila si Diskaya, illegal yung negosyo, scammer, budol, sinungaling, manlilinlang. Tapos ito pa, meron na namang, kaya pala, alam nyo, napansin nyo ba mga kababayan, kadalasan sa lahat ng mga DDS, may mga sabit. Kadalasan sa kanila may mga issue. Kadalasan sa kanila may something wrong. Di ba, napansin mo? Yung isa nakakulong ng rape ng kababaihan. Tapos kunwari, pastor-pastor. Oo, tapos palmolive na shampoo, lotion na Jergens. Kulong. Ang isa naman, pinatay yung isang gobernador para hindi mabisto ang kanyang pagiging drug lord. Ayun, tumakas ng Timor-Leste. Kauwi dito, kulong.
Yung isa naman, ayun, dinala sa dahig, mastermind sa kartel. Yeah? Oo, mafia, boss. Oh, ayun, kulong. Yeah? Yung isa naman, utak ng land grabbing, utak ng pogo, yeah? Utak ng tax evasion. Ayun, tumakbo, nagtatago. Ay, naku talaga mga kababayan. Tapos ito pa, putak ng putak. Ayan, sumabit. KTV bar at hotel. Oo. Diyos mio marimar. Sangkot. Kaya pala maingay. Oo, sabit pala. Ay, nako mga kababayan. So, what can you say about that? What can you say about that mga kababayan? Ha? Na sumasabit naman pala itong mga taong ito. Kadalasan talaga mga kababayan sa mga DDS, sumasabit eh. Ito, pakinggan natin itong isa. Face the music. Yan ang unsolicited advice ni NBI Director Melvin Matibag kay Mike Defensor. Ayan. Git ni Matibag, walang pamamlitika sa kasong kanyang kinakaharap ngayon at ng kanyang asawa at anak ng dating kongresista. Na mali pa ng basang script si Corina. Giit ni Matibag, hindi po, giit ni Mike Defensor dapat yon. Giit ni Mike Defensor, wala, no, hindi sangkot or walang ano sa pamumulitika ang ginawa sa aking anak at asawa. Dapat ganun, iba yung nabasa ni Corina eh. May mga tumatawag na raw kay NBI Director Attorney Melvin Matibag para ipatigil ang human trafficking case Naku. laban sa asawa at anak ni former Congressman Mike Defensor. Bakit naman ipatigil? At sino naman yan? Dapat Diyos ko, alam niyo sa totoo lang, ito din si Director Melvin Matibag, nagpapasuspense pa. Sabihan mo na, pangalanan mo na kung sino yan, tapos kasuhan mo agad. Oo. Kasi ang tawag dyan kasi mga kababayan, ano yun fixer, madadala kayo sa tawag. Para lang kayong si para kayong si Paildon at Trillanes. Nung una, nakipaglaban sa korupsyon, tapos magulat ka si Paildon. Naging kakampi na ni Digong. Kung may tumawag po sa inyo, Director, natitigil na daw si Mike, hindi na daw tayo babanatan. So, baka kailangang mawala yung kaso. Patunayan po, may mga tumatawag na. Meron na po. Pero, So ano yun? Pag tumigil si Mike Defensor sa kabira kay PBBM, iaatras yung kaso. Putang ina! Sana yung hustisya ng ating bansa? Ano yun? Takot kayo kay Mike Defensor? Pag tumigil si Mike Defensor sa kakaputak at bira kay PBBM, iuurong yung kaso? Paano naman yung mga nabiktima doon, mga kababahihang binubugaw nila? Paano naman yung gumagamit ng droga? Ano yon? Unfair. Unfair yon. Pagka ordinaryong tao ang maaresto, kulong agad. Mabisto, kulong agad. Kasuhan ng sandamakmak na kaso. Tapos si Mike Defensor, tumigil lang sa kabira kay PBBM, tigil agad ang kaso. Ano yan? Hindi pwedeng ganon. Yan. sabi ko, he has to face the music. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, umalma rin si Matibag sa depensa ni Defensor na 2019 pa lang ay binitiwan na ng pamilya nito ang sinalakay na hotel sa Pasig City. Because Nako. yung pong nakuha nating dokumento sa Security Exchange Commission, lumalabas 2025 updated, same sets of officers at nagpa-function pa rin po. Ayon pa kay Matibag, may mga testimonya na pumupunta mismo si Defensor sa naturang establishmento. Actually, yung kumakandidato po siya na mayor, doon na ine-entertain yung mga leaders, mga kapitan niya, mga kagawad ng barangay, at nandun po si Judy Defensor. Posible rin anya na itaas sa qualified human trafficking ang kaso. Di ba po, we are now in a state of emergency. May krisis tayo. Nadeklara po yan. Nakalagay po sa batas, during crisis, pandemic, anything, the crime will be qualified. Muli ring pumalag si Matibag sa aligasyong pamumulitika lang ang nangyaring raid. It's send a wrong signal to those criminals who wants to do criminal acts. Kasi kung ikaw pala, gusto mo gumawa ng criminality, ang gagawin mo na rin lang, kakalabanin mo yung gobyerno openly. Tapos sabi mo, pinupolitika ako kaya ako hinuhuli. Nako. Hindi yan dadahilan pinupolitika ka kaya hinuhuli. So ano yun? Sinadya ba ng gobyerno yun na sinadya ng gobyerno na hulihin ka dahil may mga ganong six din, may drug related Kaya, so ano yun? Ang galing naman ni PBBM.
Yeah? Ang galing naman ni PBBM mag-set up. Yeah, ang galing naman mag-set up na ganun para makakasuhan si defensor. Yeah, tapos sasabihin niyo si PBBM weak leader. Kung ganun kagaling mag-set up, magkuha ka ng 50 pokpok, dalhin mo doon. Tapos sabihin mo, ganyan-ganyan, konektado kay defensor yung ganyan-ganyan yung hotel. Ang galing naman ni PBBM kung ganun. Yeah? Hindi pa mumulitika yun. Ang katotohanan doon ay talagang negosyo nyo yan, illegal. Yeah? Walang pamumulitika dyan, Diyos ko. Kung pinulitika kayo, dihayaan kayong mag-illegal na operation dyan. So sa madaling salita, ginampanan lang ng gobyerno kung ano yung tama. Dinisiplina kayo. Ang ginawa ninyo nung idinisiplina kayo, ang sabihin nyo, pinulitika kayo. What the heck? Diba? Dinisiplina kayo eh. Sa gitna naman ng agam-agam tungkol sa mga pinalaya sa raid, iginiitimatibag na patuloy ang kanilang case build-up. Handa rin daw siyang humarap sa posibleng investigasyon ng Senado. Manatiling nakatutok sa tip. Ayun, mga kababayan, nako, ayan kasi putak kayo ng putak, sabit naman pala kayo. So, yun, mga kababayan, no? Klarong-klaro, maliwanag pa sa sikat ng araw. Maliwanag pa sa refleksyon sa bunbunan ni Bato de la Rosa, no? Ang katotohanan na talagang sabit talaga sila. DDS ka pa ba? Hindi ka pa ba napapagod? Ipagpatuloy mo yan, yung pagiging DDS mo. Kasi pagod na kami sa inyo. Kada issue, droga, patay, illegal na gawain, puro DDS ang sangkot. May inaristo, DDS. May narid, DDS. May droga, DDS. Lahat na lang kayo sangkot. Tapos ang lakas ng loob ninyong sabihin, adik ang presidente. Pero kayo naman pala yung sangkot po, tragis na yan. Yeah, mga DDS, di ba kayo nahihiya? Di ba? So, yun lang mga kababayan, no? Like po tayo. Maraming salamat po, no, sa inyong lahat.